strength. Ayan. Pakita na po. Ayan. Ito ang ating tema. Relying on God's divine strength. And the title is, Let God Fight for You, for the battle is not yours, but God's. And I believe na bawat sa atin dito, tayo napunta rito, ay may kanya-kanyang sitwasyon. Tama? May kanya-kanyang alalahanin. Sino ba rito walang problema? Taas ang kamay. O yun. Ibig sabihin, pag titignan mo bawat sa atin, lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo may sitwasyon. Kung ano man yun, pakinggan natin ating Panginoon kung paano tayo kakausapin sa buhay ni Jehoshaphat. Si Jehoshaphat po ay isang hari ng Judah. Maaaring sasabihin nyo, pamilyar kayo sa mga hari ng mga Judah, sa hari ng mga Israel, yan si King David, King Solomon, at kung sino-sino pang mga king. But Jehoshaphat, hindi siya masyadong kilala. Tama? Bihira ang nakakilala sa hari ito. Madalas, ang panay binibigkas natin pagdating sa mga kaharian o hari sa mga naging hari ng Israel ay si King David. Ang dami natin story dyan kung paano niya nilaban ng Goliath. Another, God's divine strength yun. Tama? Pero kay Jehoshaphat, pag sinabi Jehoshaphat, sino nga ba ito? Sino ba itong King Jehoshaphat ito? Sino ba itong King Jehoshaphat na sinasambit ni Pastor Rodel? Parang ngayon ko lang siya nakilala o ngayon ko lang narinig ang kanyang pangalan. Kaya madalas, ating babasahin ang Biblia para mas marami pa tayong kilala na mga character sa Bible. Si King Jehoshaphat po ay anak ni King Asa. O, Asa ka pa. And his mother is Azubah. Jehoshaphat came to the power after the death of his father. So bago pala naging hari si Jehoshaphat, naging hari muna ang kanyang ama na si Asa. Yan, mga mahilig umasa, paasa. Ayan, siya naging hari. Si King Asa, ang siyang pangatlong hari. Una si King David, King Solomon, and then Jehoshaphat. King Solomon, King Asa, and then Jehoshaphat. So itong kanyang ama, ito yung naglilingkod din sa ating Panginoon. Kaya mga tatay, importante rin pala tayo'y maging lingkod ng ating Diyos para maimpluwensyahan natin ang ating mga anak na maglingkod din sa ating Panginoon Diyos. Importante pala yun. Dahil si King Jehoshaphat, pag siya na nag-reign, dahil nakita niya ang ginagawa ng kanyang ama, siya rin ay naglingkod. He leads the Israelites to God. At habang nililid niya ang mga Israelita sa ating Panginoon, ang sabi niya, by the way, ang ating text po pala ay 2 Chronicles chapter 20. Ang sabi niya, verse 1, sabi niya, after the Moabites, and Ammonites, and with them some of the Meunites, came against Jehoshaphat for battle. Some men came and told Jehoshaphat, a great multitude is coming. Sabi niya, nagbalita kay Jehoshaphat, against you from Edom, and from beyond the sea, and behold, they are in Hazazon Tamar, that is Engedi. Ano ibig sabihin nito? Sabi niya, after, ibig sabihin, nung meron siyang ginagawa para sa ating Panginoon, meron biglang sitwasyon sa buhay niya. At ito ay sasalakayin siya ng tatlong kaharian. 3 kingdom ang kinakaharap ni King Jehoshaphat. Ang kingdom ng Moabites, Ammonites, and Meunites. O, di ba? Ang hirap bigkasin, gaya ng mga Bible reader natin kanina, nahihirapan ng bigkasin ng mga pangalan. Tama? So, some men came, nagsabi kay Jehoshaphat, kahit yung Jehoshaphat atakihin tayo, meron susubod sa ating kaharian. Parang buhay din natin kuminsan, di ba? Pag kung kailan ka naglilingkod sa ating Panginoon, saka dumarating mga problema. Hello? Nasa yun, naglilingkod ka ng tapat sa ating Panginoon, biglang buhay, ano itong problema ito? Bakit meron ganito agad sitwasyon? Lord, naglilingkod naman ako sa iyo ah. Bakit? Bakit? Dahil, anong nag-reaction ni Jehoshaphat? Then Jehoshaphat was afraid. Okay lang pala matakot.
matakot. Sabi ko, sa'yo yung katabi. Sige, huwag ka man yun. Matakot sa kanya. Okay lang pala matakot. Pero, importante, hindi ka magtudwal sa takot na yun. Ang gagawin mo, ang sabi niya rito, and set his face to seek the Lord. Hello? Imbis na ikaw'y matakot, saliksikin mo ang Diyos. Your face, sabi niya, dapat nakatutok ka sa ating Panginoon. You seek His wisdom, His promises. Ang sabi nito, ng author na ito. Kasi nga naman, karaniwan ngayon, ang tao, we seek face. We face our face to Facebook. Diba? Imbis na yung face mo na sa Bible, nagpapasa ko, ano, imbis na nagbigay sa inyo Panginoon, nato ka sa Facebook. Ano bang ginagawa ni Mari ngayon? Ay, si Mari, nandun ngayon siya ngayon sa bigan. Nasa bigan siya. Ano yung ginagawa niya? Di ba? Nag-mission. Kaya dapat lalagay ng caption, I'm in mission. Di ba? Para malaman din ng mga taong gusto makakilala sa Panginoon. Ay, pwede pala yun na maglingkod. Hindi pala boring ang buhay Kristiyano. Amen? Amen. So, when he seek the Lord, kanya sinaliksik ang tungkol sa ating Panginoon, and proclaim a fast throughout all Judea, or Judah pala. Ibig sabihin, ay pagkatapos mo saliksikin ng Panginoon, sabihin mo rin sa iyong mga nasasakupan. At yun ang ginawa ni Jehoshaphat. Sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan, sabi niya, mag-fasting kayo. Ibig sabihin, maging seryoso tayo ngayon sa ating Panginoon. Bakit? Meron tayong trahedya o meron pa dilubyo na parte sa ating buhay. Kailangan maging seryoso tayo ngayon, sabi niya. So mag-fasting kayo. Magsisisi kayo sa inyong mga kasalanan. That's fasting, di ba? We abstain kung ano yung kinakain natin, but we focus on the Lord. We seek God in fasting. Sabi niya, and Judah assembled to seek help from the Lord. Di ba? Hinahilag nila po yung ibang word dito para mas lalo natin makita kung ano sinasabi ng Bible. Seek help from the Lord. Saliksikin mo, maghanap ka ng tulong. Kanino? Kay Lord. Hindi kay 5-6. Okay? Ouch. Kanino ka unang hihingi ng tulong? Kay Lord. Seek help from the Lord from all the cities of Judah. And they came to seek the Lord. Mag-iyak ang mga nasasakupan ni Judah ay nagsaliksik din. Pero saan sila pumunta? Si Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord. So, you seek the Lord where? In the house of the Lord, in the church, in the Bible. Don't seek other people na makaimartes ka pa. Di ba? Kasi secret mo na ikaw pinakapogi kung may pinagkanak ng ano. Di ba? Importante yun na saliksikin natin ang ating Panginoon. Saan? Sa church na. Huwag ka na pumunta sa iba't ibang lugar. Huwag ka na mag-search na kung saan na patay sindi. Hindi lang nais ng Panginoon. Ang nais niya, andun ka. Saan? Sa church. Sabi mo sa iyo katabi, dapat nasa church tayo. Hindi mo ka matakot. Dapat nasa church tayo. Pag may sitwasyon sa church, agad punta. Huwag ka na pumunta kung saan. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. And Judah assembled to seek help from the Lord. And then, another, sabi niya, babaybayin natin siya ng konti-konti para mas lalo natin makilala si Jehoshaphat from verse 20. Did you not our God? Balik tayo ron. And anong ginawa ni Jehoshaphat? Siya'y nanalangin. So pumunta ka sa church para manalangin. He prayed, sabi niya, and he said, Oh Lord, Diyos ko, tulungan mo ko. Hindi ko kaya to. Ang daming problema na. Hindi ko na kaya, Lord. Anong gagawin ko? Amen? Yung iba magre-reels pa eh. Tulungan niyo ako. Mautang na. Yan. Di ba? And said, sabi niya, Oh Lord, ito ang ganda ng prayer dito. Ito maganda yung prayer ko ni Jehoshaphat dito. Sabi niya, Oh Lord, of our fathers, are you not
God in heaven? Hindi ba ikaw ang Diyos ng kalangitan? At ikaw nag-ahari sa buong kaharian. Di ba? In your hand are power and might. In your hand. In-acknowledge niya. Ano sinasabi? Dito po si Joshua, hindi siya galit. Sinasabi niya lang kung sino si Lord ng kanyang mga ancestors noon. Kasi kung yung wala yung mga ancestors niya, hindi niya masasabi to na ikaw ang Diyos ng kaharian, ikaw ang Diyos ng kalangitan. Amen? Kaya kung ang gusto mo ang iyong anak na lumapit sa ating Panginoon, ikaw sa iyo mismo manggagaling yun. Hindi sa kapitbahay. Sa iyo mismo bilang magulang, bilang auntie, tito, tita, lolo, lola, sa iyo manggagaling. Huwag mo iasa sa teachers na nandun sa school. Dahil sila rin may mga suliranin. Di ba? Mga teachers may suliranin. Kaya, sila rin meron. Pero sa ating mga magulang, sa atin dapat nagmumula ito. Tayo dapat nagsasabi ito. Tayo dapat nagmumula sa kanila. Ibinapahayag natin sa ating mga anak ang tungkol sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, in your hand are power and might, so that no one is able to withstand you. Lord, wala pa lang makakadipit sa iyo. Lord, wala pa lang mananalo sa iyo. Tuloy natin ang kanyang prayer. Sabi niya, verse 7, did you not, our God, drive out the inhabitants of the land before our people Israel and give it forever to the descendants of Abraham, your friend? So, until now, sa kanyang panalangin, ina-acknowledge siya pa rin yung ginawa ng Diyos sa kanyang mga ninuno. Sino yung mga ninuno yun? Si Abraham. Di ba, Lord, friend mo ang lolo ko? Di ba, Lord, bago kami pumunta dito sa land na ito, inalis mo muna ang mga masasama. Pero bakit na naman ganito may problema sa buhay ko? Sa sitwasyon ko. Ang sabi pa niya, and they have lived in it and have built for you in it a sanctuary for your name's sake. At ang mga ninuno ko, Lord, nag-build pa sila ng church para sa iyo. In verse 9, if disaster, ito nakakatuwa ron. Tignan niyo yung quotation mark rito. Ibig sabihin yan ay prayer na kinote niya sa kanyang mga ninuno. At yung prayer na yan, prayer po yan ni Solomon nung dinedicate ang temple. Ito ang prayer ni Solomon noon. If disasters, okay, mga disaster, comes upon us, tumating sa amin, the sword or war, o judgment or pestilence o mga peste, we will stand before this house, pupunta kami sa church na ito, pupunta kami sa building na ito, before you, for your name is in this house, for you are in this church. You are in this temple. Yun ang sinasabi ng panalangin ni Solomon. At yun ang kinukote din ni Jehoshaphat sa ating Diyos sa kanyang panalangin. Dahil meron siya sitwasyon sa kanyang buhay. And cry out to you in our affliction, and you will hear us. Ito maganda. When you cry out to the Lord, when you pray to the Lord will hear you. Hindi bingi ang Diyos. Naririnig niya ang bawat dahilan mo. Naririnig niya ang bawat panalangin mo. Ang kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. That's the best thing. Dahil pag narinig niya, ang gagawa niya, and say, ililigtas ka niya. At yun nga ang ginawa ng Diyos kay Jehoshaphat. Tuloy tayo. And now, behold, ito po yung mga nangyayari na sa kanila. And whom they avoided and did not destroy, behold, they reward by becoming to drive us out, the possession which you had given. Ito maganda sa panalangin to. Ito maganda. Number 12. Verse 12. O our God, will you not execute judgment on them? Parang nagre-request pa siya, no? Pero, ano sinabi niya ron? For we are powerless against this great horde that is coming against us. We do not know what to do. Lord, di namin alam ang gagawin namin.
Maging siya, no? Siya bilang hari na nagtitiwala sa Panginoon, still, sinabi niya sa ating Panginoon Diyos, Lord, hindi ko alam ang gagawin ko, Lord. May mga sitwasyon tayo sa buhay natin, hindi natin alam kung gagawin natin. Eh, hindi naman tayo all-knowing, ang Diyos lang. Hindi naman tayo almighty, ang Diyos lang. Kaya sa bawat sitwasyon natin kakaharapin, dapat tayo sa ating Panginoon. Sabihin natin, Lord, hindi ko kaya to. Gaya ni Jehoshaphat, Lord, hindi ko kaya, Lord. Hindi ko to kaya. Dami kong sitwasyon, dami kong gagawin, Lord. Paano gagawin ko? Ang sabi niya, that is coming against us, we do not know what to do, pero our eyes are on you. Nakafocus kami sa iyo, Lord. Pagkapat di namin alam ang mga aming gagawin, ang mga sitwasyon namin kinakaroon ngayon, pero Lord, focus lang kami sa iyo, maglilingkod lang kami sa iyo. Yun lang ginawa niya. At yun dapat natin din ginagawa. Amen? Hindi yung dumating na ang problema, kung dadagdagan pa isang problema para lang masolve. Hindi masosolve isang problema ng isa pang problema, kapatid. Ilapit mo na kay Lord to. Tuloy tayo. Meanwhile, all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives, and their children. Ano ibig sabihin ito? Judah. In other translation, all men. All men stood before the Lord. Ang lahat ng kalalakihan ay tumayo sa harapan ng Panginoon. Tumayo sa simbahan. Sino kasama nila? Ang kanilang little ones, ang kanilang mga baby. Kaya mga baby nandito, blessed tayo. Their wives. Uy, ang mga kalalakihan pala dapat, di ba? Kasama nilang nananalangin. Ang kanilang mga anak, ang kanilang mga baby, maging ang kanilang mga asawa, their wives and their children. Hello? Naku, yung iba, nagkilitinan ako, wala yung asawa ko ito, masal na sermon na mamay mag-uwi sa bahay. Dapat ikaw ang padre ng pamilya, dapat ikaw nag-lead sa ating church. Diba? Hindi ganoon eh. Pero yun ang sinasabi ng Bible, yun ang tinuturo sa atin ng Bible. As a family, they pray together. In their situation, they pray together. Together, they face their problem. And we as church, we also face the problem together. Sama-sama natin itong harapin. Huwag mong itago, huwag mong akuhin, pero sama-sama natin harapin ito. Dahil nandito rin ang church para tulungan o tumulong sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Para ayaw magpatulong kay Lord, And then, 14, and he said, listen, O Judah, ito. And the inhabitants of Jerusalem, Jehoshaphat, thus says the Lord, do not be afraid. Ano sinasabi nito sa number 15? Dahil bumaba ang banal na spirito na isa sa kanila. Remember when they gathered, Jehoshaphat prayed, and then the Holy Spirit, ito na yung mula before 14 onwards, dito na sumagot ang Panginoon. Gumamit siya ng tao. At yung taong yun, yan yung pangalan na hindi mabanggit-banggit ng mga Bible reader natin kanina. At para makita nyo kung ano yung pangalan nila, ito siya. And the Spirit of the Lord came upon Jaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, son of Jael, son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, the midst of the assembly. Ano ginawa niya? The Holy Spirit came upon him. Ang sabi niya, listen, makinig kayo. Listen all Judah, listen all people, and inhabitants of Jerusalem, and King Jehoshaphat. Ang sabi niya, makinig kayo. Una, do not be afraid. Maybe you're facing Jehoshaphat this problem, but the Lord says, do not be afraid. That's the message of God to them, to Jehoshaphat. And do not be dismayed.
at this great horde, at this great famine, or at this great circumstances sa buhay mo. For the battle is not yours, but God. Amen. Sabi niya, huwag ka matakot. Huwag ka magulumihanan. Yung laban na yan, ito kinakaharap ko, hindi mo laban yan. Laban ni Lord yan. Kay Lord John. Sabi mo sa kapatid mo, kay Lord pala yung laban na yun. Sige. Sige, labanan mo yung anak mo. Labanan mo yung anak mo. Kay Lord pala yun. Yung laban na yun, hindi pala natin laban to. Amen? Ano pang sinabi? Ng Banal na Espiritu. Sabi niya, tomorrow, bukas, go down against men. Hindi porket sinabi ng Panginoon, do not be afraid, wala ka nang gagawin. Haharap ka pa rin. Hello? Sabi niya, tomorrow, go down against them. Lumabang ka pa rin, Joshua, puntahan mo pa rin sila. Behold, they will come upon at the ascent of Ziz. You will find them at the end of the valley east of the wilderness. So, si Lord pa nagbigay ng direction kung saan niya makikita. O kung saan niya pupuntahan yung mga kaaway niya. Sometimes we need God's direction. Not sometimes, but all the time. We need God's direction in our life. Diba? Kailangan natin direction natin, Panginoon. Kaya always seek God. Kaya nang sabi natin kanina. Let's continue. You will not need to fight this. Grabe si Lord, ano? Hindi mo na kailangan labanin na. Pupunta ka roon. Hindi mo na kailangan labanin. Sabi, hindi naman ikaw makipaglaban dahil sa akin ang laban. Ang gagawin mo lang, ang gagawin niya, stand firm. Tumayo ka lang. Stand firm. So you will You will not need to fight in this battle. Sabi niya, stand firm. Tayuan mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Tumindig ka. Manindigan ka bilang anak ng Diyos. Hold your position. Ano ba yung position mo? Di ba anak ka ng Diyos? Hello? Di ba anak ka ng Diyos? Ang sabi niya sa John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, sino sa Kanya? Kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya sabi niya, stand firm and see the salvation. Ikaw mismo, papakita ko sa ano sinasabi na ng Lord dito? Joshua, pumunta ka lang doon, hold your position as my king, at ipapakita ko sa iyo kung paano kita ililigtas. Hindi mo makikita ang kaligtasan ng Panginoon kung nakatalikod ka. Mm-hmm. Hindi mo makikita ang kaligtasan ng Panginoon kung kayo'y nakapikit. Mm-hmm. Kailangan mo mula yung mata at pumunta ka sa direction na pinapupunta sa iyo ng Panginoon. Saan yung direction na yun? I'm not saying church lang namin, o church lang, or LCM lang ang maging kaligtasan niya. But to those people na nag-share ng Word of God, gaya ng ginawa kanina ng mga nanay dito sa Bigan. And verse 20, sabi niya, and they rose early in the morning. So lumakad nga sila, sumunod nga sila. Habang na story, no? Introduction pala ako. Ayos. Sabi ni Joshua, nung nililit niya mga Jerusalem, o mga Israelites, nagkakapon nililit niya. Sabi niya, believe in the Lord, your God. Magtiwala kayo sa Diyos. And you'll be established. Believe in His prophets and you will succeed. Ano yung sabihin nito? Ano yung sabihin ng sinabing, believe in His prophets? Medyo controversial, no? Pero in other translation, sinabi ng prophets ito, what prophets had spoken. Kung ano sinabi ng mga propeta. Saan yung makikita yon? Nandito. Sa Bible. Tama? Nasa Biblia rin pala sa kasagutan. Nasa Biblia rin pala sinulat ng ating Panginoon yung mga gusto natin makita na solusyon sa ating buhay. Sa ating pinagdaraanan.
Verse 21, and when he had taken counsel with the people, he appointed those who were to sing to the Lord. Ito maganda. Ito maganda. Habang sila'y papalapit, at sinabi niya, binanggit niya ito, tinawag yung mga singers, yung mga worshiper sa harap. Biruin mo, makikipag-battle ka, tapos iyaharap mo sa mga kalaban mo, puro singer. Di ba? Kaya kung may battle tayo, iharap natin si Jervin. Tawagin mo si Jervin, Jervin, hindi ka rito, may battle ako. But what God is saying to us, worship God. So pag-isip mo lang sa umaga, dahil meron kang battle for the whole day, mag-worship ka na muna. Amen? Mag-worship muna tayo. Sabi niya, give thanks to the Lord. Itong inawit na, give thanks to the Lord for His steadfast love endures forever. So worship. Pagkagising mo sa ating Panginoon Diyos, mag-worship ka muna. Dahil ang ginawa ni Jehoshaphat, when he faced the battle, nagpaawit muna siya. Amen? Hindi yung pagkising mo agad, ito mo agad yung cellphone mo. Ano bang latest update kayo? Uy, puti lang nag-likes. Ano ko na nga. Di ba? Pagkising mo, si Lord muna. Mag-worship muna tayo kay Lord. Amen? Mahirap, ayaw na mag-worship. Mag-worship muna tayo kay Lord. Amen? Amen. Mag-worship muna tayo. And when they began to sing and praise, ito na maganda sa story ito. Nung sila'y kumanta, o umawit para sa ating Panginoon, anong ginawa ni Lord? And the Lord set an ambush. The men of Ammon, yung mga kaaway nila, inambush na. Ibig sabihin, paparting pa lang sila, lumalarap pa lang sila, para harapin ang mga kalaban. Si Lord may ginagawa na, o may ginawa na. Amen. He ambushed his enemy. He ambushed his enemy, and He will ambush your problem. Amen. Okay? Kaya habang nag-worship ka, expect that the Lord will do something great or miracle in your life. Sa buong araw na yun. For the men of Ammon, ano nangyari? Sila mismo nag-away-away in verse 23. And they helped to destroy one another. Ang sabi niya rito, and they all helped to destroy one another. Oh, di ba? Introduction pa lang. Paano pa yung mga points natin? Okay lang po. Okay? So, ano gagawin natin? Number 3. Okay. How to let God fight for us? Una, sabi niya rito, realize that the battle is not yours, but God. Kailangan ma-realize mo muna. Ay, kay Lord pala itong battle na ito. Amen? Mula na amen. Ay, kay Lord pala itong battle na ito. Pag sinabi mo realize, ibig sabihin, we must know. Kailangan alam natin, kay Lord pala itong battle na ito. Dapat aware tayo, ibig sabihin, full knowledge tayo, with full understanding tayo, tungkol sa ating Panginoon Diyos, gaya ng ginawa ni Jehoshaphat. With his full understanding about the Lord, kung kanya sinasambit sa kanyang panalangin, siya ay tinugon na ating Panginoon. Sinagot siya ng ating Diyos. Niligtas siya ng ating Diyos sa laban na ito. Ang sabi niya, meaning we are all full of knowledge, alam natin ang lahat, kaya naman si Jehoshaphat alam niya ang patungkol sa Diyos, kaya he seek the Lord through prayer and fast. When you fast, ito ang patindi, it does not only ibang magre-rebel ka na sa ating Panginoon Diyos or to turn away from our sin. When we fast, anong ginagawa natin? We also discipline our body. Okay? We also discipline our body pag tayo nagpa-fast. But we also train our mind. Hello? Train na rin natin ang ating mind. Dahil sabi niya sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. We train ourselves. I-train natin ang ating isipan na itong laban na ito,
ay sagot na ng Panginoon na hindi ito ang laban mo. Kasi ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Na itong sitwasyon mo sa buhay mo, ang Diyos ay nariyan para sa iyo. Kailangan i-train mo yun, isiksik mo sa iyong isipan. Ilagay natin palagi sa ating isipan na itong battle na ito ay para sa Diyos o ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Para sa iyo. Kita nyo, alam na yung mga kanta ko? Sabi ko lang, train our mind. Kasi sabi ko, train our mind. Para sa iyo. Train your mind with the Lord will help you. Diba? Para sa iyo, ang laban ito, ang Diyos ang aking sakit. Amen? Amen? Amen. Wala talaga. Pangalawa. Recognize our human limitations and allow God's strength to work. In verse 12, sabi niya, "Oh our God, will you not execute?" Kaya sinabi natin kanina, "For we are powerless." He admit that he is powerless. Si Jehoshaphat, bagamat siya ay hari, kasama ang Diyos, at alam niya ang pagtungkol sa Panginoon, but still, he admit that he cannot do anything in this problem. Madalas kasi, ang tao, okay lang ako. Pag tinanong siya, kamusta ka na? Okay lang ako, pastor. Wala akong problema. Pero pag tinanong talaga bang okay ka? Basta, pastor, okay lang ako. Ayaw niya pa rin sabihin, ayaw pa rin admit, that's proud. Hindi naman, pastor, tinatanong niya yun, nagtatanong, pastor, okay ka na? O anong sitwasyon mo? Dahil ipag-pray ka niya sa Diyos. Diba? Thank you. Diba? Kaya nagtatanong ang ating pastor, kamusta ka na? Sabi niyo agad, pastor, ang laki ng problema ko. Namatay ang aking ko sa paa. Diba? Eh, libig natin. Diba? Pag nagtanong, pastor, sa inyo, anong sitwasyon ng problema? Sabi niyo agad, huwag kayo maya. Kaya, sabihin niyo agad. Oh, si Jeffrey may problema yan. Minsan nag-usap kami yan, may problema yan. Eh, wala akong maibigay. Sorry. Diba? Sabi niyo agad sa pastor. Sabi niyo agad sa ating Panginoon Diyos. Huwag na kayo pumunta kung kanino, kasi kung sino-sino. Kay Lord agad. Kaya ang ginawa ni Jehoshaphat. Sabi niya, admit to God that you are weak and limited and God will give you strength. Ganda na pangako ng Panginoon, no? Dahil sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, "But he said to me," sabi ni Paul, "My grace is sufficient for you," sabi ni Lord sa kanya, "for my power is made perfect in weakness." In our weakness, si Lord pa rin ang bibigay sa atin ng kalakasan. Will give us the power. Therefore, I will boast not all more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Wow! Sa Tagalog, dahil sa Tagalog, basahin natin ito sa Tagalog. Sabi niya, 2 Korinto, Kabanata 12, talata 9. Wow. Okay? Talata. Kabanata at talata. Hindi versikulo o kung ano man titulo. Ngunit kabanata at talata. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahan ko ay sapat na para sa iyo, sabi ni Lord. Yung kagandahan, yung grace ng Panginoon ay sapat na sa iyo. Sapagkat lubusan na hayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Mahina ka ba ngayon? Lalakas nila. Kahit buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan. Tignan mo si Paul, si Paul na to, Apostol Paul. Sa ibang church, sabi niya, San Pablo. Si Apostol mismo nagsabi ito, kung kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang
Kapangyarihan ng Diyos, gusto mo manatili sa'yo, kapangyarihan ng Diyos? You must admit na mahina ka. Aminin mo. Hindi porkit ikaw ang pinakamatalino sa universe, malakas ka na. Hindi wala pa rin tatalo sa ating Diyos. Amen. No. At ito, again, sabi niya, realize that God's battle is not ours, but God's. So discipline our bodies and train our mind. Number 2, recognize our human limitations and allow God's strength to work in our life. And lastly, nabuhay na iba. Lastly na, si Pastor, lastly na. Ibig sabihin, huli na to. Bakit hindi sila papakita? Lastly, believe in the Lord. Trust in the Lord. Trust your God and you will be successful. God's divine strength will lead you to victory. Sabi niya to accept Jesus as your Lord and Savior and follow Him. Bakit mo sinabi yun? Kasi yung iba kilala si Lord. Amen? Kasi yung iba kilala si Lord, pero hindi naman nila tinatanggap si Lord. Hindi naman nila tinatanggap si Jesus. Marami nakakilala kay Jesus na hindi siya Diyos. Hello? Tao lang si Jesus. Yun ang sabi nila. Pagkamat alam natin at pagkamat we realize about God's strength, we recognize Him as God, unless you accept Jesus, doon lang mag-flow. Doon mo lang makikita ang kalakasan o ang strength ni Lord sa iyo. So you must accept Jesus in your life. Amen. And follow Him. Kasi iba, nung sinaccept si Lord, hindi na sumunod. Tama? Nung inaccept nila, tinanggap nila si Diyos, ang ating Panginoong Hesus, hindi na sila sumunod. Nagpatuloy pa rin sila sa maling gawain. So you must accept Jesus Christ as our Lord and Savior and follow Him. Conclusion, God is Almighty, no one can stand against Him. God's divine strength are always available in every season of our life, for He remains as our God. God will fight for you. Remember, it is not your battle. It is God's battle. Amen? Ano yung ibig ko sabihin dito? That for every season, sa lahat ng sitwasyon mo, Diyos pa rin siya. Sa lahat ng panahon, He remain God. Kung meron ka sitwasyon man ngayon o wala, but still, He is God. Again, the battle is not yours, it is God's battle. Let us pray. Panginoon, salamat. Maraming salamat mga kapatid sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng salita ng Panginoon face to face, nandito lang po kami sa PBTS Gym. Dito po sa may number 19 Takay Road, Gizad, Baguio City. Thank you for watching. God bless.